Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napatingin si Christian sa kanyang cellphone nang tumunog iyon at napakunot siya na makita ang pangalan ng taong rumehistro sa screen ng aparato. Si Clark ang tumatawag. Ano ang dahilan at biglang napatawag ang kapatid niya? Tinapos niya ang pagpirma sa mga dokumentong inilahad sa kanya ng sekretarya at inabot niya iyon pabalik dito. Nakatayo pa rin ito sa harapan niya. Please, inform to all staff the new policy. Utos niya sa babae. Noted, sir. Inaasahan niyang aalis na ito. Subalit nagtaka siya kung bakit hindi gumagalaw mula sa kinatatayuan. Matabis itong nakatingin sa kanya. Kip-kip sa braso ang mga dokumento. Napataas kilay naman siya. Yes, Luisa. Do you have any further matters to discuss? Nagtatanong ang tinging ipinukol niya sa babae. Wala naman po, sir. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na nasa gilid ng mukha nito at inipit iyon sa likod ng tainga. Sir, gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? No, I don't need coffee right now. Sumulyap siya sa cellphone. Huminto na sa pagtunog iyon. Kailangan niyang tawagan si Clark. Oo nga pala, sir. Naparami po ang luto ko kaninang umaga kaya dinalhan na rin kita ng pagkain. Ibibigay ko sa iyo mamaya. Stop. Pinutol niya ang iba pa nitong sasabihin. Makinig ka, Luisa. Sekretarya kita. Hindi mo obligasyong ipagluto ako at dalhan ng pagkain dito. Nagkatunog ang matamis na ngiti sa labi nito. Okay lang naman, sir. Napabuntong hininga naman siya. No, hindi tama yon. Isang beses lang siyang tumanggap ng pagkain dito at iyon ay dahil ayaw niya lang itong mapahiya sa harapan ng mga managers na nasa opisina niya nang bigyan siya nito ng pagkain. Hindi naman niya akalaing paulit-ulit itong magdadala ng pagkain pagkatapos noon. But after that one time, hinding-hindi na siya tumanggap muli nang galing dito. Mas gugustuhin mo namang kainin ang dala kong pagkain kaysa sa dala ng asawa mo, hindi ba? Lumalim ang gatla sa kanyang noo nang marinig ang sinabi ng sekretarya. What makes you think that? Kumakapal ang timbre ng boses niya. Sir, alam naman ng halos lahat dito sa kumpanya na may tensyon ang pagsasama ninyo ni Ma'am Liana. At hindi ka rin naman nagiging malambing kahit minsan lang kay Ma'am. Tumiim naman ang mga kamao niya. Halata ba ng lahat ang malamig na pakikitungo niya sa kanyang asawa? Nagpakawala siya ng bababang ungol. Nagkakamali si Luisa. My wife and I aren't just affection in public, but that's our personal choice. It doesn't reflect the strength of our relationship. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay gusto niyang protektahan ang imahe ng pagsasama nila ng asawa niya. Kapag dumating na ang araw na tuluyan nilang paghihiwalay, ay gusto niyang maghiwalay sila ng maayos at maluwag sa dibdib ang bawat isa. Sinungaling, maghihiwalay nga kayo eh. Pabulong na sabi naman ni Luisa. Hindi niya iyon narinig na malinaw. I don't think I heard you correctly. Pakiulit nga ng sinabi mo. Ibubuka na sana ng babae ang bibig nito nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Si Clark muli ang tumatawag. Napabuntong hininga naman siya. Leave, aniya sa sekretarya. Tumalima naman ito. Sa susunod ay kakausapin niya ito ni masinsinan. He maybe have been kind to her, but he was never interested in her. Mukhang nabigyan yata nito ng kahulugan ang pagiging mabait niya dito.
Clark, sambit niya sa pagkapindot sa reserve call. Ano nangyayari ha, Christian? Totoo ba to? Totoo ba? Malakas na agad ang boses ni Clark. Saglit niyang inilayo ang cellphone at nagtatakang napatitig sa aparato bago muling idinikit sa tainga niya. Ano bang problema mo, Clark? Hindi kita maintindihan. Nabasa mo na ba ang new article that's going viral today? What article? I send you the link. Akin na nga yung teleponong yan. Tinig naman iyon ni Annie. Sa boses pa lang nito ay halata ang nangangalaiti itong inis. Napaungol naman si Clark. Ihanda mo na ang tainga mo. Gusto kong makausap ng asawa ko. Hindi pa man ito naririnig ang pagsang-ayon niya, ay narinig na niya ang tunog na tila may umaagaw sa telepono na nasa kabilang linya. Tapos ay boses na agad ni Annie ang sunod niyang narinig. Anong problema mo, Christian? Totoo ba talaga itong nabasa namin, ha, ni Clark? Matalas nitong tanong sa kanya. Ano ba ang nabasa niyo? Sa totoo lang ay nalilito siya sa mga nangyayari. Na maghihiwalay na kayo ni Ate Liana? Bulalas nito. Mabigat ang tono nito. Ano? Nag-viral ngayon ang article tungkol sa inyo ni Ate Liana. Nakasulat doon na nag-file na kayo ng petition for annulment. Anong kalukuhan to, Christian? Makikipaghiwalay ka talaga kay Ate Liana? Pumulso naman ang ugat niya sa sentido. Pwede bang ipasa mo sa akin ang link? Isasend ko talaga sa'yo. Basahin mo at magpaliwanag ka na maayos. Pinutol na ni Annie ang tawag. Ang sumunod doon ay tunog ng message notification niya. The link. He clicked it. William Corporation CEO Christian Williams plan high-profile annulment of 6 months marriage. Napaungol naman siya. Pakiwari niya ay biglang pumintig ang lahat ng ugat sa kanyang sentido. Paano nakaabot sa kaalaman ng media ang tungkol sa plano nilang paghihiwalay ni Liana? Si Liana lang at ang abogado niya ang nakakaalam ng tungkol doon bukod sa kanya. Bigla niyang naalala ang mga ngiti kanina ni Luisa. Tiyak na nabasa na nito ang balita. Kaya siguro ang tamis ng ngiti nito sa kanya. Naihilamos niya ang mga palad sa mukha niya. May kumatok sa pintuan. Come in, wika niya. Pumasok naman si Luisa. Sir, may mga tumatawag pong taga-media. Gusto ka raw makausap. Ipinapaalam din po nga po pala sa akin ng guard sa baba na may mga reporters na nasa tapat ng gusali. Block all calls not related to business. Tawagan mo rin ang guard sa baba. Sabihin mong paalisin ang mga reporters. Okay, sir. Hindi naglipat oras ay dumating naman si Clark. Ipinagpasalamat na lang niya na hindi nito kasama si Annie. Pinukol siya agad nito ng aarok na tingin. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Clark. Marahan niyang saway dito. Paano ba dapat kita titigan? Pati ulo ko sumasakit na sayo. Muntik na akong awayan ni Annie kanina sa bahay. Alam mo namang kaibigan ng si Liana. Mabuti na lang nakumbinsi ko yung huwag na sumama dito. Dahil kakalbuhin ka talaga nun. Nagbuga ito ng hangin at ibinagsak ang sarili pa upo sa sofa. Magsabi ka nga ng totoo. Maghihiwalay ba talaga kayo ni Liana? Hindi siya nagsalita rito. Napamura naman si Clark. So totoo talaga. Ano ba talaga ang naging problema niyong mag-asawa? Hindi niyo na ba talaga maaayos yan? Wala na ba talagang pag-asa? Nanatili pa ring tikom ang bibig niya. Napaungol naman si Clark. Blanko lang ang tingin ni Liana sa screen ng kanyang cellphone. Nakikita niya ang mga letra. Pero hindi na magawang basahin ang utak niya sa ikalawang pagkakataon ang artikulong tungkol sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang pagiging mag-asawa ni Christian. Isang beses lang nabasa iyon ng maayos. Tapos ay tila nagsarado na ang utak niya. Tumayo siya at dumiretso sa likurang bahagi ng bahay ampunan at naupo sa swing.
Mahigpit ang pagkakakapit niya sa gilid ng hawakan swing. Sa kabilang kamay ay mariin rin niyang hawak ang kanyang cellphone. Sinabi na niya sa sariling kailangan na niyang maging matatag at maging handa siya. Mabigat pa rin pala sa dibdib. Sobrang bigat pa rin pala. Napatitig siya sa kanyang cellphone. Walang mensahe o tawag galing sa asawa niya. Hindi malang ba nito tatanungin kung okay lang siya? Natitiyak niyang nabasa na rin ito ang nabasa niya. Mariin niyang ipinaglapat ang mga labi sa loob ng kanyang bibig at maigting ding nagsisiksikan ang kanyang mga ngipin. Tawagan mo naman ako. Tanungin mo naman ako kung okay lang ako, Christian. Hindi ako okay. Gusto kong marinig ang boses mo. Kahit ngayon lang. Pero kahit siguro buong araw siyang magmakaawa sa langit, ay wala siyang matatanggap na tawag mula sa asawa. Pagdating ni Christian ng bahay ay nakita niyang parot parito ang mga kasambahay at may mga dalang kahon. Nagtataka siya. Ano nangyayari rito? Tanong niya sa kasambahay na dumaan sa kanyang harapan. Ay sir, nandito na po pala kayo. Nagpatulong lang po si ma'am na ligpitin ang mga gamit niya at ilipat sa kabilang kwarto. Ang ibang gamit naman po ay pinaimbak ni ma'am sa storage room. Yung mga hindi na po niya ginagamit. Umangat ang magkabilang kilay niya. Nilampasan niya ang kasambahay at umakyat ng hagdanan. Patungong ikalawang palapag hanggang sa marating niya ang silid nila ng asawa niya. Natigilan naman siya na masilayan niya si Liana. Nakaponitel ang buhok nito. Nakatagilid ito at kausap ang isang kasambahay. Mula sa anggulong iyon ay kitang-kita niya ang pawis na nangingintab sa leeg nito. Dahil sa tama ng liwanag nagmumula sa nakabukas na bintana ng kwarto. Mula na maging asawa niya ito, palagi itong pormal manamit. Liana, ano tong ginagawa mo? Hindi na niya napigilang isatinig ang tanong. Napalingon naman sa kanya ang asawa niya. Ililipat ko na yung mga gamit ko sa kabilang kwarto. Why? Tanong niya rito. Nagiinit ang ulo niya kapag naaalala niya ang tungkol sa annulment nila na nag-viral sa araw na ito. Pinapahanap na niya ang taong responsable sa pagpapakalat niyon sa media. Nabasa mo ba ang tungkol sa artikulong kumakalat? Tumango naman ito. Oo, nabasa ko na. Dahil ba dito kaya ito ang ginagawa mo sa ngayon? Yes. I'm doing this exactly because of that. Mabuti sana kung hindi iyon totoo. Kaso pareho nating alam na totoo iyon. Naisip ko lang na hindi na siguro magandang tingnan na natutulog pa tayo sa iisang silid. Gayong alam na ng halos lahat ng tungkol sa pinoproseso nating annulment. Bumuntong hininga naman si Christian at sumulyap sa mga kasambahay na naroroon sa loob ng kwarto. Kahit ang mga kasama nila dito sa bahay ay alam na ang tungkol sa nalalapit na pagpapawalang bisa sa kasal nila. Kaya dapat na talaga akong humiwalay sa'yo. Lalo na sa isang silid. Iyan ba talaga ang gusto mo? Formal niyang tanong dito. Matiim na nakatitig sa mga mata nito. Marahan naman itong tumango sa kanya. Oo, ito ang gusto ko. Sige, kung iyan talaga ang gusto mo. Hinawakan niya ang kurbata at akmang hihilahin iyon para lumuwag. Pero biglang dumantay sa kamay niya ang mga daliri ng asawa. Napatingin tuloy siya sa mga mata nito. Nakatitig lang din ito sa kanya. Ako na. Presenta nito. May pag-aatubili sa boses nito na tila ba inihahanda nito ang sarili sakali mang tabigin niya ang kamay nito. Ibinaba niya ang kamay at tinanguan ang asawa. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri nito at maingat na hinawakan ang kurbata niya. Parang may kuryente ring gumapang sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Ano nangyayari?
Tanong niya sa kanyang isipan. Dahil sa kakaibang nararamdaman, ay bigla siyang napaatras. Tumiim ang mga labi niya at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Galit ka ba? Mahinang tanong ni Liana sa kanya. No, matiim niyang sabi. Just please, don't touch me again. Hindi niya layuning saktan si Liana. Pero huli na para bawiin pa niya ang kanyang nasabi. Pasensya ka na. Ani nito. Ma'am? Singit naman ang kasambahay. Sabay pa silang napalingon dito. Nailipat na po namin lahat ang mga gamit mo sa kabilang kwarto. Pagbibigay alam nito. Ngumiti naman si Liana at napatuon ang tingin niya sa ngiting nitong iyon. Pero bago pa mapansin ng asawa niya ang ginawa niyang pagtitig dito, ay binawi na niya ang tingin at ipinako sa ibang direksyon. Salamat. Anito sa kasambahay. Nagpaalam naman agad ang huli at lumabas ng silid. Binalingan naman siya ni Liana. Lalabas na rin ako, Christian. Okay. Maikling tugo niya rito. Pagkalabas ni Liana ay wala sa loob na nilingap niya ng tingin ang kabuuan ng kwarto. May emosyong gumuhit sa dibdib niya at hindi niya gusto ang emosyong iyon. Napatingin si Liana sa mga kamay niya. Nagpaulit-ulit sa gunita niya ang ginawang pag-atras ni Christian habang hinahawakan niya ang kurbata nito. Malinaw pa rin sa utak niya ang ekspresyon ng mukha nito. Diring-diri ba talaga ito sa kanya? Mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama, ay tumayo siya at lumapit sa bintana. Binuksan niya ang salaming bintana at hinayang dumampi sa mukha niya ang malamig na panggabing hangin. Marahan siyang napapikit at humugot ng malalim na paghinga. Pinuno ng hangin ang dibdib. Ngayong hindi na sila magkasama sa iisang kwarto ni Christian, ay mas lumalalim ang sugat sa puso niya. Pero sa kabilang banda ay may sumisibol na kaginhawaan. Hindi na niya kailangang maglakad ng patingkayad sa gabi, sa pangambang baka magising ang asawa niya at madistorbo niya ito sa pagtulog. Hindi na niya kailangang maghintay sa gabi at umaasang uuwi ito ng maaga galing sa trabaho. Umangangarap na kakausapin siya nito at kaswal na makikipagkwentuhan sa kanya. Hindi na niya aasaming gigisingin siya nito sa kalagitnaan ng tulog niya para lang ibalot sa mainit nitong yakap o paliguan ng marubdob nitong mga halik. Simple lang naman ang gusto niya. Wala naman siyang hinahangad na labis-labis sa piling ng asawa niya. Ang gusto lang naman niya, siya ang maghuhubad at maglalagay ng necktie nito. O kaya naman minsan, siya ang maghahanda ng mga gusto nitong isuot papunta sa trabaho. O kaya naman, ay magluluto ng paborito nitong pagkain at hahalikan ito bago umalis at dumating galing trabaho pagdating nito sa bahay. Mga ganoong simpleng bagay lang naman. Mga bagay na natural sa mag-asawa. Napayuko siya, kasabay ng pagguhit ng mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Dahil batid niyang hindi sila normal na mag-asawa ni Christian. Ilang linggo na lang din naman ang natitira. Baka bukas nga o sa loob ng ilang araw na ito ay matatagpuan na ng investigador ang totoong Liani. Ano kaya ang mararamdaman niya kapag nagkaharap na ulit sila ng matalik niyang kaibigan? Kakayanin kaya niyang makitang nasa mga bisig ni Christian ang dalaga? Napadaing naman siya sa sakit ng kanyang dibdib. Kaunting panahon na lang din marahil ang ipaghihintay niya bago makumpleto ang proseso ng annulment. Pagdating ng araw na iyon, ay kakailanganin na niyang kusang lisanin ang tahanan ni Christian. It wasn't her own to begin with.
dahil pinilit lang ang sariling makapasok sa buhay ni Christian sa pamamagitan ng panlilinlang. Ngayon ay inaani na niya ang konsekwensya ng kanyang nagdaang aktwasyon. Bumalik na siya sa kanyang kama at nahiga. Nakipagtitigan sa kisame ng silid. Naninibago siya sa mga bagong kwarto. Pero naroon naman talaga iyon. Masasanay din siya.